Ito isang muhon. Ito. Yan. Ito pa. Ayun siya. Kita niyo yung tali na yan. Boy Tapang in the house. Yo mga kasingkit, isang panibagong araw na naman dito sa bukid. Maulan ngayon pero tuloy ang trabaho. Ayan. Kailangan kasi namin malinis muna lahat to bago sukatin kasi pag hindi nalinis, hindi rin magiging maayos yung sukat. Kaya kailangan wash out muna to lahat para yung muhon na hindi namin nakita, makita na namin. Ano si Kuya Joseph oh. Grabe ang sipag talaga nito ni Kuya Joseph. Dito nga sa bahaging ito ng bukid ay matyagang nagtutulungan sina Kuya Joseph, Kuya Jan at ang iba pa naming kasama upang putulin at linisin ang mga kawayang matagal nang tumubo sa paligid. Sa unang tingin ay tila simpleng pagtatabas lamang ito. Ngunit sa likod ng bawat bagsak ng itak ay nakapaloob ang paghahanda para sa mas matibay at mas maayos na kinabukasan ng lugar na ito. Ay, Kuya Joseph, ito na yung natatabas niya, ang dami na oh. Hello! Ayos Kuya Joseph, kahit maulan, tatrabaho pa rin. Nagkatabas! Magtatabas siya ngayon. Mandanabas! Mahalagang malinis ang paglalagyan ng bakod sapagkat ang kawayan, bagamat kapaki-pakinabang sa maraming bagay, ay kilala rin sa mabilis itong pag-usbong at paglawak. Kapag napabayaan, ang mga ugat nito ay maaaring kumalat sa ilalim ng lupa at unti-unti makaapekto sa magiging pundasyon ng bakod. Pero kailangan masunog din to Kuya Joseph, no? Kasi yung siwi niyan, di ba? Tutubo ulit yan eh. Tatamaan ng bakod kasi to. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong itulak, baluktutin o maging sanhin ng pagkasira ng mga poste at harang na aming itatayo. Kaya naman bago pa man simulan ang susunod na yugto ng pagpapaunlad sa bukid, kinakailangang alisin muna ang mga sagabal na maaari magdulot ng problema sa hinaharap. Isa itong paalala na sa bawat matatag na istrukturang na itatayo, nagsisimula muna ang lahat sa masusing paghahanda at pagsisikap. Rush na yung paglilinis dito eh. Iilan lang silang naglilinis. Pero kaya yan, matatapos agad yan. Yan, so pina-update dito sa lugar dito, banda dito. Mamaya doon naman ako pupunta. Siguro tutulong ako mamaya na pag-alis-alis ng mga kawayan. Kasi hindi kaya nang sila lang. Habang unti-unting bumabagsak ang mga kawayan at luminis ang paligid, mas nagiging malinaw rin ang aming layunin. Ang gawing maayos, ligtas at matibay ang bukid na ito para sa mga susunod pang taon. Tsaka magtatagulan na nga, asahan natin na uusbong na naman yung mga damo dito malalaki. So ito nga mga singkit. Merenda namin dito sa bukid. Buko juice. Buko juice kayo dyan. 100 lang isa. Meron kaming tinapay. Sob-sob na to. Sa kabilang dako naman dito mga kasingkit. Andito rin yung mga muhon. Nakaraan, binilag ko to eh. Hinanap namin yung muhon, nahirapan kaming hanapin dito. Pero sa wakas nakita rin. Bali 2 muhon na lang ang hindi pa nakikita. Ito. Ayan. Ito isang muhon. Tapos, ito pa yung isa. Sa gitna ng malalawak na lupain, may mga simpleng palatandaan na tila ordinaryong bato o konkretong nakabaon sa lupa. Ngunit sa likod ng kanilang payak na anyo ay nakatago ang napakahalagang papel sa pagtukoy ng tunay na hangganan ng isang pag-aari. Mapapansin din sa ilang muhon ang markang PS na nakaukit o nakatatak sa ibabaw nito. Ang PS ay nangangahulugang property survey o kaya tumutukoy sa mga opisyal na survey marker na inilagay bilang bahagi ng pagsukat at pagtatala ng lupa. Ang markang ito ay nagsisilbing patunay na ang lokasyon ng muhon ay nakabatay sa isinagawang pagsusukat ng mga lisensyadong surveyor at bahagi ng opisyal ng rekord ng lupain. Sa pamamagitan ng mga muhon, nagiging mas madali para sa mga surveyor, may-ari at maging sa mga susunod na henerasyon na matukoy ang eksaktong sakop ng isang lupain.
Isa itong tahimik ngunit matatag na saksi sa kasaysayan at pagmamayari ng lupa sa paglipas ng mga taon. Yan. Ayos, bali 2 muhon na lang ang hahanapin namin. May isa pa dun sa dulo. Dun pinakadulo. Mula pa noong unang panahon, mahalaga na ang pagkakaroon ng malino na hangganan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga may-ari ng lupa. Sa bawat muhon na nakatayo sa gitna ng damuhan, kagubatan o kabukiran, hindi lamang hangganan ang ating nakita. Ito ay simbolo ng kaayusan, pagkilala sa karapatan ng bawat may-ari at paggalang sa mga itinaktang sukat ng lupa. Ito ang mga muhon, mga permanenteng palatandaan na nagsisilbing gabay upang malaman kung saan nagsisimula at nagtatapos ang isang lupain. Bagamat tahimik itong nakabaon sa lupa sa loob ng maraming taon, patuloy nitong ginagampanan ang mahalagang tungkulin bilang tagapagbantay ng mga hangganang itinakda ng panahon at batas. Bale, sa kabilang bako doon, 2 muhon pa ang hahanapin. Sana makita namin.